Okay, welcome pong muli dito sa ating munting YouTube channel. Pagpasensyahan ninyo yung aking boses dahil medyo may sipon at ubo. Bago tayo bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Nelson Mariano. Gandang araw sir, may nasilip akong baril ng Jericho caliber 40 Smith & Wesson compact. Bakit ho ang babaw ng groove niya pero parang mirror sa kintab ito? Ito ba ay possible? Okay, baka kasi mapagkamalan ninyo, baka pag nasilip ninyo at walang mapagkamalan na ninyo yung sira na yung baril. So gagawa natin ito ng video. Baka magpalit kayo ng baril, baka mapagbintangan ninyo na wala itong groove Baka palitan na ninyo. So, titingnan natin yung mga types ng mga groove. At bago natin yan excuse me. Bago natin yan bigyan ng pansin ay gusto ko lang muna kayong batiin at pasalamatan dahil tayo ay mabot na ng 100 plus na mga subscribers. Maraming salamat doon sa nagla-like at nag-share. Ngayon din maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil ang ating YouTube channel ay nadadagdagan ng revenues na kung saan ay tinutulong natin sa ating 6 na estudyante na ating mga beneficiaries na anak ng mga single parent. Kaya maraming salamat din doon sa nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yung number na yun para kayo bumili ng baril. Wala po kaming pinagbibiling baril. Tumawag kayo dyan o mag-message kayo kung kayo may paabot na tulong sa ating mga beneficiaries para ma-recognize kayo kagaya ni Aljon Dating at ni Jubit Francisco. Okay, at lalo tigit maraming salamat kay Sir Noli Pis America sa iyong muling pagpapadala sa ating sa ating premier videos. Malaking tulong sir yung mga ginagawa mong pagpapadala ng tulong sa ating mga beneficiaries. Okay, sabihin ko lang na yung mga hindi naniniwala sa aking mga tinuturo, wag na kayong manood. Kasi hindi ito ay para dun kasi meron naman talaga sa inyo na sobrang magagaling na at ako po naman na hindi nakikipag contest o nakikipagmagalingan sa inyo. Kung hindi kayo conforme sa aking mga turo ay huwag na kayong manood dito. Ito ay para doon sa mga grade 1 at saka doon sa mga gusto pa rin tumulong sa ating mga beneficiaries. Ang aking pong YouTube channel ay hindi para ako'y sabihin sa inyo na ako'y magaling o alam ko ng lahat. Marami pa rin ako hindi alam na tungkol sa baril. Nagsisikap lang ako na may paliwanag ito sa inyo para sa ikabubuti ng ating YouTube channel na pan-charity lang naman ito. Pero hindi po ako nakikipagmagalingan sa inyo. Kaya kung kayo ay mas magaling na sa akin, kung sa tingin niyo mas magaling pa kayo sa akin, huwag na kayo manood. Anong saysay pa ng panonood niyo sa akin kung sa tingin niyo mas magaling kayo sa akin? Hindi po ako nakikipagmagalingan sa inyo. Dahil merong nakikipagmagalingan sa atin. Hindi naman ako gumawa ng YouTube channel para sabihin na talo ko na kayong lahat. Meron talaga sa inyong magagaling na. At talo pa ako kung tutuusin. Hindi po ako yung pinakang magaling na. Ito po ay para lamang doon sa mga grade 1 na gusto matuto. Kamukha nitong mga tanong na ito na binibigyan natin ng kasagutan. Okay, yan. Pupunta na natin yung katanungan ni Nelson Mariano. Bakit sinilip niya yung kanyang yung baril ng ng Jericho? Mababaw yung kamukha nito, mababaw. Parang halos wala na kayong makita. Samantalang ito naman ay kitang-kita ninyo na pag sinilip ninyo, kitang-kita ninyo yung groove na malalim. So, dalawa lamang kasi napakarami ng klase ng groove. Hindi natin kayang ito. Ang ko lang sa inyo yung traditional na groove na kalimitang nagagamit dito. Kasi meron niyang ratchet, may mga ratchet yan, may mga hybrid, mayroong mga 5 riffling, ang daming klase niyan. Yan sa kakatalo yan sa dami ng groove. Merong 5, merong 4, merong 6, merong 8, ganyan. Merong micro na napakadami. Okay? Yung micro groove na ang lilit ng groove na ganon. So, apakarami yan. Pero ang ko lang sa inyo, yung traditional groove,
yung conventional at saka yung polygonal. So ito yung conventional groove. Dinawin ko, sana maunawaan ninyo. Kasi ang groove ay meron yang land at saka groove ang mga barrel. Yung land, yun yung maliit na diameter, at yung malaking diameter, ayun yung groove. Kaya, no, yun yung paglagalagay ng groove. Kung mapapansin niyo yung akin drawing ito. Ito yung ating traditional. Ito. Ito yung conventional. Baliktad. Okay. Ito yung conventional at ito yung polygonal. So, ito yung pag sinilip mo ay makikita mo yung lalim kasi diyan. Ito yung tinatawag na groove. Itong mga malalim. Parang gear yan. Kung titingnan ninyo, parang gear. Ito. Meron niyang, depende sa dami yan. Meron niyang 6, meron 5, merong 4. Ayan. Ito yung tinatawag natin na groove. Ito yung malalim na parte. Ito yung malalim na parte ito. Yan. Parang gear nga yan eh. Yung land, ito yung maliit na diameter. Ito yan. Ito yung land. Ito yung land. Yan. Yan yung land. Yan yung land. So, may iba-iba ang korte nito. Merong korting ratchet. Ito ay merong paliit, merong palaki. Yung ratchet, yung parang tapyas lamang itong kabila na to. Yan, parang talim ng circular saw, ganon. Yung ratchet, ganon. May tapyas dito. Meron namang ito ay palalalim, meron naman ito ay paliit. Ito, conforme lamang siya. Ito yung mga conventional groove. Ano naman, ito yung polygonal. Ito yung polygonal, ito yung parang hill. Parang hill ito, parang hill. Tapos lalalim, parang hill, ganyan. Lalalim, ganon. Kalimitan nito ay 6 lamang at ang makikitahan nito kalimitan ay glock. Ang mga may ganitong groove, rippling. So yan. Yan ang pag sinilip mo to ay walang kantuhan. Excuse me. Walang kantuhan, hindi kamukha nito na may mga kantuhan, kaya pag sinilip ninyo, kitang-kita kagad ninyo yung groove. Kitang-kita kagad ninyo. Ito, parang hill ito. Okay, parang bundok na maliit, ganyan, tapos lalalim, tapos ganon. So hindi kagad ninyo mapapansin yung yung groove niya. Ang groove niya kasi itong malalim na to, itong tinuturo na ito ang mga groove niya, ito ang mga groove niya. Ito ang mga groove niya, ito. Ang land naman niya, itong ano na ito ganyan. Pag sinilip ninyo, yan. So yan ang polygonal. So itong dalawa lamang na ito ang i-discuss ko sa inyo kasi haba tayo, hindi natin kayang discussin lahat yung mga klase ng ano. Pero ito yung mga most common na mga ginagamit na mga rippling. Ito yung mga rippling. Meron ding polygonal na ganito. Pakita ko sa inyo isang polygonal para ito wala kayong makikitang groove dito. Ito yung wala kayong makikitang groove. Yan. Ito yung isang polygonal. Wala kayong makikitang groove diyan pag sinilip ninyo. Kaya pag sinilip ninyo yan, makintab lang yan. Ito yung butas. Ito na yung butas ng bala ito. Pero ito yung wall niya, ganyan lang siya. So ito baka ito yung nasilip mo na polygonal ang tawag diyan, polygonal rippling. Okay, so ulitin ko, maraming klase ang rippling. Merong ratchet, merong hybrid, merong 5R rippling, merong 4R, ganyan. So napakadami yan. At nagkakatalo lang yan sa mga hugis nito. Merong ito ay pabuka, merong paliit, itong mga groove na to. Okay, merong pa ganyan, merong pa ganon. So, yun ang pero ang tawag niya na ito yung mga conventional. Ito yung mga conventional na nakinagisnan na natin, na itong malimit nating makita. At ito yung traditional na mga groove sa atin na nakikita natin sa baril. So yan. So
Ang importante dyan, pag isinukat ninyo yung bala dito sa barrel, ay makikita ninyo na sikip. Ito tayong bala. Makikita ninyo pag, kasi yung iba nagtataka, sir, bakit ang sikip ng bala? Talagang sikip yan. Kasi hindi magkakamiron niya ng pressure, magiging loose bore yan. Pagka ano. Subukan natin to. Itong 9mm, ay 40 caliber pala to. Ito. Pag sinukat ninyo yung ganyan, talagang hindi papasok yung head na yan dyan. Okay, ito gastado na to. O, tinan ninyo. Masikip yan dyan. Dahil kung yan ay, pag kumuha kayo ng head, tayo ng head. Dapat pagka kumuha kayo ng head, ay talagang masikip na masikip siya. Wala akong head dito. Okay. Masikip na masikip siya dito. Talagang hindi yan papasok. Tingnan nyo to. Excuse me. Ito yung head niya, oh. Masikip yan siya talaga dyan. Hanggang doon lang siya. Hindi siya, ano. Ngayon, kung talagang gusto niyo makitang loose bore yan, ay iputok ninyo sa, ano, sa target paper. At pag yan ay maluwang yung malaki yung butas, ay ano yan, loose bore yan. Kasi, gumaganya na yung ano niya eh. Pag loose bore yan, gumagano na. Hindi na nag-i-spin yung bala. So yan. At saka pinakang ano niyan, sa chrono ninyo makakita. So ito yung ano yun, traditional na groove natin, oh. Oh, kung makikita ninyo ng ano. Ayun, oh. Malalim talaga siya. Ayun, makikita ninyo malalim. Malalim yung ano. Yung sa mga Glock, sa mga Glock hindi masyadong makita dahil nga polygonal yung kanyang ano, yung kanyang types. Yan yung mga types ng mga ano, ng mga barrel ng ano ito, kamukha nito. Oh. Halos wala kayong makita. Ito yung polygonal Glock kasi ito. Kaya makikita ninyo sa mga Glock, baka pagsilip ninyo, ay loose bore na to, baka orderan ninyo na kakaagad ng bagong bala. Ayun lang ang gusto kong sabihin sa inyo, at napakarami ng klase ng groove. Ayan ito yung polygonal, ito yung ating conventional. O, ito yung ano natin. Ito yung mga traditional talaga na groove ng mga baril. So yun lang. At sana may natutunan kayo dito para ginawan ko na rin ng topic yan. Kasi mahirap naman sagutin yan ng basta-basta na lamang kung hindi natin ipapaliwanag yan. Gumawa pa ako, nag-effort pa ako ng pag-drawing dyan para malaman ninyo. Okay, so at ito naka-twist yan, ha. Baka sabihin niyo straight yan, naka-twist yan, nakaganon yan. So dinunawin ko lamang ng ganyan kasi mahirap i-drawing yung pa-twist. Okay, so yan lamang ang ano, ang itsura talaga niyan. Okay, so sana may natutunan din kayo dyan at nalaman ninyo kung anong klaseng. Kaya pagka sinilip ninyo, malalaman ninyo ay polygonal ito. Pag sinilip naman ninyo itong isa, ito yung ating conventional. Okay? Ito yung conventional. Yung kita kakagad ninyo yung land at saka groove. Ulitin ko, yung land, yun yung maliit na diameter. Yung groove, yung land, yun yung maliit na diameter. Yung groove, yun yung malalim. Okay? Kaya ang tawag dyan ay rippling. Kamukha din ito. Okay, at ito naman, ganun din ito. Ito, ganun din ito. Ang land yan, ayun. Itong malapad na ito, ang land. Ang groove dyan, ito. Itong mga parang may kantuhan. So, yun. Land and groove lang yan, land and groove. Okay, yung land, yun yung maliit na diameter. Yung groove, yung malaking diameter. So, yan. Sana may naunawaan kayo. At sana kung magtatanong kayo, ay medyo malinaw naman. Kasi may nagtanong, yung lumubog yung head, lumubog. Ang pagkakaintindi ko, nalubog sa chemical yun eh. Ano daw yung lumubog? Puputok pa ba daw yung lumubog na bala?
Eh siyempre, pakintindi ko doon, lumubog yung kung saan, chemical o tubig, lumubog. Yung pala, pushback ang ibig sabihin. Eh yung pushback bullet, yung umatras yung head, may video na tayo nun eh. May video na tayo nun. So, kaya hindi ko na ginawan. Kasi yung iba naman, sabihin naman, para tayo sirang plaka, paulit-ulit yung mga video natin. Ang ano ko sa inyo, ay, yun namang isa, nagtanong, pag kinalabit daw yung hammer, hindi daw, yung trigger, hindi daw umaangat. Dapat sinabi mo yan kung anong baril yan para malaman natin baka yan ba ay double action o single action. Para malinaw ba yung ano. At kung maaari, sabihin ninyo yung brand ng baril para yung kasi yung tanong ko yung sagot ko minsan talaga sumasablay eh. Kasi yung pagkaintindi ko kamukha nung lumubog yung bala. Yung lumubog yung head. Akala ko lumubog yung head sa kung saan lumubog. Okay, so magkakamali talaga tayo ng sagot. Pero anyway, malinaw naman yung paliwanag ko doon. Di alam na ninyo kung anong nangyari doon sa bala. Yung lumubog sa tubig at sa langis. Ang pakalagay ko, yun naman pala, pushback naman ang gusto niyang malaman. So ayun, at sana malinaw yung mga tanong ninyo para malinaw din yung ating sagot. Okay, so basahin ko na lang yung ating community spotlight. Meron na tayo dito. Si Joran de Filotero nagbabalik. 43 engagement. Si Boy Cortez, merong 1 engagement. Si Amboy Llanes, merong 47 engagement. Si Domingo Ramos, merong 3 engagement. Si Jerry Francisco, merong 39 engagement. At may nagpapa-shoutout lang dito. Saan yung nagpapa-shoutout? Wala na. So, hindi ko na makita yung nagpapa-shoutout. Nilista ko kanina. Ayan, at sana may natutunan kayo sa ating video ngayon. Ito, nagpapa-shoutout si Gear Pantonyal at si Joseph ng Taal Toda. Okay? At God bless inyo lahat. Ay shoutout yung mga taga Pinamalay Oriental Mindoro. Binagyo kayo dyan. Pero kahit binagyo ang aming bayan, bukas ang aming Papa Burger, may generator yan, kahit brown out. So puntahan niyo sa aking dating machine shop sa Alvarez Street, Pinamalayan Oriental, Mindoro. Buy one take one po ang burger dyan, sa halagang 40 pesos lang. At marami pa kayong pagkain na ma-order. Okay, maraming salamat po sa inyo. God bless.